Huwag niyong pababayaan yan. So lahat ng tinatanim niyo, 1 minute lang yan na declaration. Lord, salamat po dun sa tinanim namin dito sa TCM. At ito'y lumalago. At ito'y nakakatulong sa pagpapropagate ng gospel all over the world. Napakarami pong nabuborn again. Napakaraming gumagaling. Napakaraming nawawala sa mga problema nila sa mga utang. Nagkaka-deliverance. Nagkakaroon sila ng prosperity in their business. Lumalago yung mga churches dahil dito sa mga tinatanim namin. Ganun, magdideclare kayo. Therefore, Lord, as you have promised in your word, in Jesus' name, that I give and it shall be given back to me. Good measure, pressed down, shaken together, running over, so shall men give unto my bosom. And measure that I give out is the same measure that I receive. Ganyan, hindi niyo papabayaan. Are you ready? Are you ready for a spiritual revival? For healing miracles in your life? For blessings and financial breakthroughs? Are you ready for a deeper relationship with God? Welcome to our program, Living the Blessing by Terry Chang Ministries. By the authority of God's word, in Jesus' name, I am healed right now. In Jesus' name, right now. Sinasabi mo right now. Because that's what the demons hear. Right now, gagaling ka. Right now, magaling ka na. And after all, magaling ka na dahil yan binigay na ni Jesus sa'yo. So, it is very important yung confession of the Word of God, meditation of the Word of God, is done every single day. 3 times a day. Ako actually twice a day kasi maraming ginagawa during the day. Pero in the morning when you wake up, that's what you start doing. Hindi ka pwedeng hindi. And then you pray in tongues. Pagkatapos, yung bago ka matulog, mag-soak ka dun sa presensya ng Holy Spirit that you are building your relationship with the Holy Spirit. Pray in tongues ka lang, hayaan mo. Kasi ang problema, hindi tayo naniwala kasi hindi natin naiintindihan kung ano sinasabi natin. Kasi yan ang inuutos sa atin ng God. Sinasabi niya, it is a heavenly language, but tayo nating sundin. It is going to make things so easy for you. Kasi sabi ko nga, even si Sister Maris is my great testimony here. Kasi sabi niya, praying tongues, even si Marie Chris Gotinga, she became a distributor ng bananas all over the Philippines. Pero nung nakita ko yan, she was just trying to sell a bunch of bananas, diba? Tapos sabi niya, baka masira daw ito. Pag-pray na lang. Pagkatapos, biglang sinabi ni Lord sa akin, ito, ano mo to, ibigay mo kay Sister Marie Chris itong message na to. So, I sent her a message and sinabi ko sa kanya, very important, ay mag-pray in tongues siya. God had a great plan for her. Malaki ang future niya for her. I think this is what God is saying to Sister Grace right now. Malaki ang plano ni God sa iyo, Sister Grace, mataas. Mataas ang calling mo, in other words. So, I was saying this exactly to Sister Marie Chris. Hindi naniniwala siya kasi sabi nga niya, baon na baon siya, na-scam siya for so many times. Parang hindi siya naniniwala. Talagang nanghihina na siya. Talagang sobrang panghihina. And then, kakapakinig niya dito sa preaching messages natin na ano natin, pinapalabas na social media, sa YouTube, ata siya nakikinig most of the time. Biglang na-build ang faith. Yun ang mangyayari, na-build ang faith. Kasi nagpa-pray siya for a few bunches of bananas na nandun sa isang table. Sabi niya, Pastora, pag hindi po yan nabenta tomorrow, hindi na mabibenta, masisira kasi mag-overripe. Yun lang ang pinagpipray niya sa akin. May isip ko ba naman, after 1 year, meron siyang kasama niya, mga 8 people sila together. Tapos, biglang nagpakilala siya daw si Marie Chris. And she introduced herself as a distributor na ng bananas all over Bataan. Pagkatapos, hindi ko pa alam, little did I know, kasi over lunch, nakwento siya kina Yoli, hindi lang pala nagdi-distribute sa Bataan, nagdi-distribute siya all over the Philippines. Can you imagine? Paano nangyari yun? It's supernatural. Kasi supernatural beings tayo. Hindi tayo natural beings. Pwede tayo talagang mag-leap. Kumbaga, hindi tayo kailangan dumaan doon sa proseso. Kailangan to step by steps na talagang mga sobrang paghihirap. No, pwede tayo mabilis. Pwede tayo ma-expedite ang ating proseso. Hindi kailangan tayo mag-suffer. Hindi tayo kailangan mag-endure because we are a supernatural being. So, for example, yan, lagi kong ina-example itong like si Sister Belle at si Sister Maylene. Ganyan din sila, parang wala nang gana kay Lord kasi na medyo hindi maganda yung business. Parang talagang wala na talaga. Hindi na sila like ganyan ka-excited
pagkatapos narinig din nila itong isang message ko, tapos bigla na lang super bilis ng kanilang success. Talaga, one of our biggest donors pa nga sila. Kasi like, one time they gave 100,000, parang ganun. Sa sobrang, samantalang dati talagang wala na daw sila. Zero out. Bakit? Bigla na lang. Nag-declare sila talaga ng mga salita ng Diyos, and they operated in love. Kasi meron silang isang problem na talagang nagbibid sila sa government, pagkatapos nananalo sila sa bidding, pagkatapos is short change sila. For example, sasabihin nila, okay, you have to give us like 100,000 t-shirts, but you have to be able to get this done within 1 month. So 1 month is doable pa daw. Pero nung nanalo sila sa bidding, ang sabi daw nitong kausap nila sa government, for example, superintendent, I don't know ang position niya, sabi niya, 1 week lang ang binibigay ko sa inyo. Sabi ni Sister Belle at saka ni Sister Mary, it's impossible for us to come up with like 100,000 pieces of t-shirts within just 1 week. So we had to give it up. Sabi ko, ba't niyo give up? You have to take dominion of what God has already given you. Pero sabi ko, so anong gagawin po namin, Pastora? Kasi nalaman namin later on na binigay lang pala itong project na to doon sa susunod na bid. Kaya po kami pinahirapan, ibibigay doon sa susunod na bid. So sabi ko sa kanya, you must learn to love him back. Kasi hate na nila, di ba? Tayo hindi makakapag-operate sa hatred. Kailangan magmahal tayo. Hindi tayo pwede mag-operate sa hatred. Kailangan, ang unang-una is magmamahal tayo because God is love. Tapos kapag talagang si Jesus nasa atin na, ang pag-ibig ay talagang yan ang mangunguna sa atin. Ito, meron akong mga example dito sa pag-ibig na to. Sabi niya, Galatians 5:22-25, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law. Alam niyo po, madalas titingnan ko itong fruit of the Spirit. Lord, nag-operate ba ako sa fruit of the Spirit today? Ina-examine ko sarili ko lang, nag-operate ba ako? Lord, meron ba ako nag-fail dito? Ako ba'y nag-hate ng tao? Ako ba'y nagalit? Ako ba'y ganyan? So, tapos magre-repent ako kung meron ako nagawa. So, on love, sabi niya, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Nagawa ba natin yon? Siyempre, kailangang mangunguna si Lord in everything, di ba? Over everything. Tapos, and the second is like, you shall love your neighbor as yourself. Ngayon, mahal mo ba ang neighbor mo as you love yourself? Tell me the truth. Mahal mo ba ang neighbor mo? Because if you're not loving your neighbor as you love yourself, it's so difficult. I tell you, so difficult. But it's doable because kailangan punong-puno ka ng pag-ibig ni God. Kaya sabi ko, you love me, God. You love me so much. Thank you for loving me, Papa. Papa, I call him Papa para very intimate. Thank you po, Lord. Mahal naman niyo ako. Lord, talagang iyak ako ng iyak. Kasi yung pagmamahal na yun, na-infuse sa akin habang sinasabi ko, remember the word of God. Then when I'm declaring that God is love, yung love na yan ay pumapasok sa akin. Kaya kahit na I face the most difficult people, there was a point in time na talagang yung lahat ng mga napakaraming very, very difficult people ang binigay sa akin ni Lord. Hindi ko talaga alam paano makayanan. I was going to Bible school, in-enroll ko lahat itong mga difficult people. Talaga super, super difficult, like you've never met anyone like them. Pinagtatawanan ako sa Bible school kasi bakit daw ganyan itong aking mga disciples. Kasi talagang very difficult. Talaga hindi ko maintindihan. For example, yung isa pupunta sa bahay ko tapos maglo-long distance tapos may bill ako 8,000 pesos for using the phone. Parang ganyan. Talagang sobrang talagang hinasa ako ni Lord para magmahal. Kaya kahit anong gawin, okay, minsan nagagalit ka, minsan talaga hindi mo naman maalis siya, talaga ma-offend ka, pero anong gagawin mo when you get offended? Anong gagawin mo pag ikaw ay nasaktan? Di ba? When you're angry, anong gagawin mo? So kung hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo, kung na mag-expect ng mga blessings na yan, it's not gonna come. These are the 2 greatest commandments. Love God with all your heart. Then He sees you if you are really loving Him, truly loving Him. Siya bang nangunguna sa'yo? You can spend 8 hours watching itong mga Korean to, and then you cannot even spend 30 minutes to fellowship with God. Sabi ko, it's really parang mind-boggling na may mga Christians na ganyan. Anong mapapala mo ngayon? Ito, for example, you have heard that it was said, love your neighbor and hate your enemy. Love your neighbor and hate your enemy. But I tell you, sabi ni Jesus, love your enemies and pray for those who persecute you. So, mahal ba natin ang kaaway natin? Naku, talaga napakahirap pong mahalin ang kaaway, lalo na kung talagang pinag-chismis ka, slander ka, sinisigawan ka, yung mga ganun. I mean, even I'm a pastor. Nakaka-experience ako masigawan. Talagang walang respeto.
Walang respeto talaga. May mga taong ganyan. Anong gagawin ko? Lalabanan ko? Sasagutin ko? Hindi natin ginagawa yun. But I say to you, love your enemies. Mahalin mo ang kaaway mo. Sino kaaway mo? Let's say si Miriam. Inaagaw itong asawa mo. Napakadali bang mahalin itong Miriam na to? Gusto mo sanang patayin niya, di ba? Gusto mong kutsilyuhin ang mata niya kasi inagawan ka ng asawa. Pero hindi. Kailangan mahalin mo. Sabi niya, I say to you, love your enemies, bless those who curse you. Yung mga nagka-curse, yung mga nagsasabing masama, yung sana mamatay ka na lang, sana masunog ka sa impyerno. Yung mga ganyan, mamahalin mo daw sila, bless mo daw sila. Ano ibig sabihin ng bless? Di man sabihin mo sa pera, pag ano mo sila, pag pray mo, Lord, tulungan niyo po sila para hindi sila ganyan. Okay? And then pray for those who spitefully use you and persecute you. So, yan ang antidote. Titingnan ka ni Lord ngayon. Pinagpipray mo ba sila? O minumura mo talaga sa sobrang galit na inagawan ka ng asawa. So there are only 3 things that God tells us to do to fulfill the requirements of love. Ito yung 3 things. So first thing is, I'm gonna pray. Magdadasal ako para dito sa taong ito. Hate na hate ko itong taong ito. Let's say yung umagaw kay Robert before. Diba? Maraming umagaw sa akin kay Robert. Yung talagang minahal niya. Yung talagang iniiwan niya ako for that person. Diba? So anong gagawin ko? I'm gonna pray. Number 2, what I'm gonna do is to make a commitment not to talk about you. So, hindi ako magkukwento. Halimbawa, itong babae ito, hinagaw yung asawa ko, talagang gusto mo siyang murahin. You are not gonna do that. Kasi, nung pinagpipray mo siya, hindi mo siya kinakalat kung kani-kanino. And then number 3, the third thing I'm gonna do is to tell God that if He wants me to help Him, and if He needs any help, please let me know. Yan ang nakalagay din sa Bible. Matthew 5:43 to 44. Pagpipray mo siya. Kung may kailangan siya, bibigay mo yung kailangan niya. Kaya ba natin gawin yan? Kung hindi natin kaya, huwag ka na mag-expect ng fullness kasi it's not gonna come. Kung sarili mo lang, hindi mo makayanan. Ngayon, like for example, ito yung pinakamaganda. Ito, Ephesians 3 verses 14 to 21. To memorize ko to. It talks about the love of God. Ano sabi niya? For this reason, I bow my knees to the Father of our Lord Jesus Christ, for whom the whole family in heaven and earth is named, that He would grant you, Lord, that you would grant me. I-memorize ito, Ephesians 3 verses 14 to 21. That He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Anong ibig sabihin? Napalakasin ng Holy Spirit ang itong ating spiritu. Sabi niya, that Christ may dwell in your hearts through faith. Na of course, nagdudwell si Jesus Christ dito through faith. Sabi niya, that you being rooted and grounded in love. Anong ibig sabihin? Rooted and grounded in love. Talagang pag-ibig lang, kalimutan mo na lahat ang kasamaan ng mga tao. Kalimutan lahat ang kasamaan ng tao. Hindi mo makakalimutan yan kung hindi mo pag-pray, hindi ka papasok sa secret place. And then, sabi niya, may be able to comprehend with all the saints what is the width, the length, and the depth and height. So, ano ang sinasabi niya dito? Kailangan intindihin mo kung gaano kalaki, kung gaano sabi niya the width, kung gaano ang wide ang love ni Jesus, kung gaano ang length ng love ni Jesus, kung gaano ang depth ng love ni Jesus, kung gaano kalaki ang love ni ang height, kung gaano kataas ang love ni Jesus, intindihin mo daw ang pag-ibig ni Jesus. To know the love of Christ which passes knowledge. Pag alam mo na ang pag-ibig ni Jesus sa'yo, kaya dapat i-declare mo, Lord, you love me. God, you love me. You love me. Kasi pag sinasabi mo yan, magpupunta sa yung love niya, maintindihan mo kung ano love kasi all of a sudden, express mo yung love na yan sa mga ibang tao. Tama? Sabi niya, pag alam mo na kung gaano kalaki ang pag-ibig ni Jesus sa'yo, kung gaano kalaki ang pag-ibig ni God sa'yo, sabi niya, to know the love of Christ which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of Him. So ano magpupuno sa'yo with all the fullness? Ang pag-ibig. So kung hindi natin kayang mahalin ang kapwa natin, sabi ko nga, banal na banal ako sa kwarto ko. Sa secret place, banal na banal ako, 100% banal na banal ako. Ang problema ko paglabas ko ng kwarto at yung mga kasama ko, for example, like, hindi naman exactly dito sa bahay, makikita mo yung mga tao
kung ano talaga sila ang magkukos sa iyo kung bakit ka ma-stumble. Kaya lang, anong inuutos ni Lord? Sabi niya, to know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So kung hindi mo naintindihan ang pagmamahal ng Panginoon sa iyo, ang pagmamahal ng Panginoon sa kapwa mo, inuutusan ka niya to love your neighbor as you love yourself. Pantay ba? Like for example, ako, may pagkain. Let's say, konti lang. Ang gagawin ko, bibigay ko sa ate ko. Bibigay ko kunwari kanino. Hindi ko kakainin. Dati hindi ako ganyan. Dati gusto ko kainin. Tatago ko yan. Hindi. Hindi na ako ganyan. Kasi bawat gawin ko, nakikita ng Panginoon. Kaya lalong nagsusurprise sa akin. Tinatago natin. O kaya, itatago mo yung pera mo. Kasi ayaw mong galawin. Ayaw mong magbigay ng tithes. Ayaw mong magbigay ng offering. Ayaw mong magbigay sa kaharian ng Diyos. Tapos, dahil dito, talagang lalong hindi ka pagpapalain. Kasi anong sabi niya? It is a spiritual law. What you sow is what you reap. Kung hindi ka magsusow, di ka mag-reap. Pag ikaw nag-sow bountifully, you will reap bountifully. Di ba? Anong sabi niya? It's a spiritual law. Kapag ikaw ay nagtanim, ikaw ay aani. Pag hindi ka nagtanim, di ka aani. Yan ang kaibahan. Yun lang ang kulang itong mga kinuwento ko kay Clara Jenkins. Kung anong healing, puro declaration. Puro confession, puro meditation ng salita ng Diyos. Kasi kailangan yan tumubo ang salita ng Diyos. Tumubo kasi from the seed, mag-stem out yan, mag-germinate ang seed, tapos magpo-pollinate siya, tapos mag-bear ng fruit. Yung fruit na yun ang kagalingan mo sa healing. Sa financial prosperity is the same, but kailangan kang magtanim. Kung hindi ka magbibigay ng pera, bakit? Kasi ang pera is the least measurement of your faithfulness to God. Yan ang pinakamaliit kasi sabi niya, if you don't realize na ang pera is the least measurement of your faithfulness to God, don't expect to receive the true riches. Huwag mo na expect na ikaw ay gagaling. Huwag mo na expect na ikaw magiging millionaire. Huwag ka nang mag-expect na makukuha mo yung bahay na yan. Huwag ka nang mag-expect ng kung ano-anong karangyaan na makukuha mo talaga. Because it will never happen. Anak tayo ng Diyos, hindi tayo katulad ng mga unbelievers yan. Manloloko, mandadaya, magsusugal, magaganyan. Yumayaman sila. Pero napakarami lang problema. Mahuhulog sila sa impyerno. Tayo, mga anak tayo ng Diyos. Mag-a-abide tayo sa mga principles na binigay sa atin ng Panginoon. Mga principles yan. Kung hindi tayo marunong mag-sow, hindi tayo magkakaroon ng karangyaan. Yan lagi tinuturo ko kahit dito sa bahay namin. Kahit dito sa mga kapatid ko lang. Wala akong tigil kakasabi yan because it's the secret. Dideclare mo pa rin ang salita ng Diyos. Bakit? Kasi you have to water your seed. Ang problema, maraming problema yung mga believers. Magbibigay sila, okay, bibigay 100,000 sa TCM. Pababayaan lang nila yan. Hindi ganun yung pababayaan. Yung tinanim mo yan. It has to grow. Okay, of course kami, talagang pagpipray namin, talagang ang prayer namin sa lalo mga partners namin, grabe. Talagang dinideclare namin, babalik, give, and it shall be given back. Talilay hands ko yan. Lahat na nagbigay, may mga listahan, lahat nagbigay, give, and it shall be given back. In fact, yung mga pumunta ako kay Pastor Franklin, nag-preach ako dito sa church, dami-dami kong natanggap ng mga love offering. Nagulat ako nung isang araw, nasa safe, nandun pa pala yung mga love offering. Pero pinagpipray ko lagi kasi, hindi ko pa ginagastos kasi ako, hindi ko yan gagastusin. Ang paggastos ko, ibibigay ko sa pastors, ibibigay ko kung saan sasabihin ni Lord, ibigay ko. Kasi doon magmo-multiply. Ang gagawin mo, edi itinanim mo. Diba? Nagbigay ka dito sa ministry. Hindi mo pababayaan yan. Kasi, diba, bago mo itatinim nga, kailangan malinis-linis yung lupa. Tinanggal mo na yung thorns, tinanggal mo na yung weeds. Hindi ka nagtanim sa wayside. Nagpunta ka sa fertile ground because nag-expect ka ng 30, 60, or 100 fold return. Tama? Pero anong sabi? Ang tinanim mo yan, dinidiligan mo yan. Hindi mo yung pababayaan. O kung dinidiligan namin, kasi dinideclare ko yung talang give and it shall be given back to you. Good to them, Father. Good measure, pressed down, shaken together. But kayo mismo, kasi kayong nagtanim yan. Huwag yung pababayaan yan.
So lahat ng tinatanim nyo, 1 minute lang yan na declaration. Lord, salamat po doon sa tinanim namin dito sa TCM. At ito'y lumalago. At ito'y nakakatulong sa pagpapropagate ng gospel all over the world. Napakarami pong nabuborn again. Napakaraming gumagaling. Napakaraming nawawala sa mga problema nila sa mga utang. Nagkaka-deliverance. Nagkakaroon sila ng prosperity in their business. Lumalago yung mga churches dahil dito sa mga tinatanim namin. Ganon, magdideclare kayo. Therefore, Lord, as you have promised in your word, in Jesus' name, that I give and it shall be given back to me. Good measure, pressed down, shaken together, running over, so shall men give unto my bosom. The measure that I give out is the same measure that I receive. Ganyan hindi niyo papabayaan. Sa mga nais pong sumulat, magbigay ng testimony, or may prayer request, isa pong malaking karangalan na kami makapaglingkod sa inyo. Kayo po ay maaaring pumunta sa aming website sa www.terrychang.org. Inuulit ko po, www.terrychang.org. Maraming salamat po. Hi, si Pastora Terry Chang po ito. Nawa po ay na-bless kayo sa mensahe ng Panginoon para sa araw na ito dito sa aming programang Living the Blessing ng Terry Chang Ministries. Ang sabi po sa John 8:32, "You shall know the truth, and the truth shall set you free." Kung gusto mo ng kalayaan, tatanggapin mo si Jesus at ililid kita dito sa prayer na to. Your life will never be the same again. Dadaloy ang kanyang buhay, ang kanyang presensya sa lahat ng areas ng iyong buhay. So, ipikit mo ang iyong mga mata kung ikaw ito at ililid kita dito sa prayer. And pray it from the heart as if it is your own. Heavenly Father, patawarin niyo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Marami pong salamat sa pagpapatawad ninyo. Jesus, kailangan kita. Come into my life and be my Lord and Savior. Holy Spirit, change me, mold me, transform me into that person that you designed and created to be. Amen. Ayan, born again Christian ka na. Congratulations. Tandaan niyo po, mahal ko kayo at mahal kayo ng Panginoon. God bless you.